Imbis daw na unahin nitong si Justin, ang jowa niyang si Carla, ay mas tinututukan pa raw nitong si Justin ang kanyang barkada. Stay in kasi sa trabaho itong si Carla. Wala man lang daw ginagawang effort itong si Justin naman sa kanilang relasyon. Kaya ang ending, walang katapusang pagtatalo na lang ang nangyayari sa halos buong takbo ng kanilang relasyon. Kaya naman mula pa po sa Bulacan, 28 years old, kausapin natin si Carla. Carla, magandang tanghali sa'yo. Hello po, DJ Poy. Good afternoon po. Oo, nasa trabaho ka ba ngayon? Actually po, nasa trabaho po ako pero tanghali naman po, lunch Oo. break. Lunch Kumbaga break. kumakain pa po yung amo namin. O yan, o sige. O yan, stay in ka sa trabaho. Ano bang hanap buhay mo, Carla? Housekeeping po. So ilang kayo, may mga kasama ka? Opo, meron naman po. 3 po kami. Okay. O ang tanong ko na sa'yo, gaano na kayo katagal na mag-on itong si Justin? Almost 2.5 years na po. Matagal-tagal na rin, ha? At doon sa 2.5 years na yan, sabi mo kasi halos walang katapusang pagtatalo. Sa loob ba talaga ng 2.5 years na yan o meron din namang magandang isang taon na swabe naman, nag-e-effort pa itong si Justin sa relationship ninyo kahit pa nga stay in ka dyan sa pinagtatrabahuhan mo? Siguro po, DJ Poy, yung first year po siguro ng relationship namin. Okay pa po. Kasi syempre po, bago-bago pa po yung relasyon namin. Oo. Nandiyan pa po yung magpapaduda pa po siya, magbibigay pa po siya ng effort sa relasyon namin. Ganon. Diyan ba sa Tapos trabaho po, mo, pwede naman siya makasilip-silip, makadalaw, ganyan? Hindi. Dati po talaga, nagagawa niya po talaga ng paraan. Nung almost first year ng relationship namin. So, nagkaroon lang po ng problema nitong magto 2 years na po talaga kami. Nako. O ano na yung pinagkaiba? Kwento mo nga sa amin para natututo rin itong mga nakikinig sa atin. Nung first year ng relationship, nagagawa niya ng effort. Ano yung mga effort na pwede niyang, na nagagawa niya nung first year na ikinakikilig mo pa? Siguro po, DJ Poy, siyempre po, parehas po kami may trabaho. Ihira lang po kami magtugma ang aming day off. Oo. So, pag hindi po nagtugma yung day off namin, siyempre bilang babae, magpapalambing ka na baka naman pwede na itapat mo yung day off mo sa akin para magkita tayo. So, yung ginagawa niya pong effort, ang gagawin niya po, talaga itatapat niya, makikiusap po siya dun sa kasamahan niya para po magkita kami. Magaling. Yun po yung ginagawa niya. Kahit naman po may pasok siya, tapos day off po, ang gagawin niya po, kahit na babiyahe pa po kami sa isa't isa, magtatagpo po kami sa gitna, halfway po, para lang po magkita kami kaya sa bilis na oras, gagawin niya po. Oo. Di baling pagod, basta nakangiti pagka magkasama na. Yan yung mga pangyayari sa first year ng relationship ninyo. Yes po. Oo. Tapos ngayon naman po ang Ayan nangyari, kabalagtaran na po. Kabaliktar. Pakiusapan na at pinapakiusapan na pero siya hindi na rin nag-e-effort na, kumbaga lahat ng sinabi mo, kabaliktaran na nun. Pero gaano na kalala yun para naman ikaw ay humingi na ng tulong dito sa ating programang Heart to Heart? Ano po, DJ Poy, may one time po na nagtugma po yung day off po namin, then second year anniversary po sana namin. So, celebration po sana, pasaya na po ako kasi pumayag po kami at nagtugma. Pagdating po ng oras na po na magkikita kami at babiyahe na po ako papunta sa Bulacan para po sa kanya, bigla niya na lang po sasabihin na may emergency po. Anong emergency yun? Huwag daw po muna ako pumunta. Emergency inuman? Yun nga po, DJ Boy. Tapos po, syempre bilang babae, paghihinala ka, bakit ganun po yung mangyayari? Kasi nakaplano nga po eh. Nako. So, nakita ko po sa isang friend po namin na Friday, nakita ko po siya nandun, nakikipag-inuman. Yun. Emergency inuman nga. O baka naman meron kasing problema yung tropa. Baka hindi mahugot yung ingrown. Oo, at kailangan ng pampamanhid. Tropa, samahan niyo ko. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na nararamdaman ko sa ingrown.
Oh, emergency. Pampamanhid. Ay, Yun po. nako. Ano naman ang explanation niya? Ano nakita mo? yung picture na yun. Hindi ko po muna siya kinumpronta. Ano po muna ako. Mm. Nagpahinga po muna ako sa galit ko. Tapos Mm. po mga gabi po, kinumpronta ko po siya. Sinend ko po sa kanya yung picture na nakita ko sa stories ng Oo. barkada niya. Oo. Na yun pala yung emergency. Ang paliwanag niya po, bigla daw pong dumating yung kababata niya na yun, na galing daw po sa probinsya, Mm. na minsan lang daw po sila magkita, kaya Mm-mm. oo siya. Naku. Binitawan niya po yung date namin. Ayos. Second anniversary ito. Hindi lang basta monthsary, anniversary sana. Oo, yung celebration nyo. At pinaghandaan mo yon. Ano ba mga preparation mo sana noon, Carla? May regalo ka ba para kay Justin na talagang nakakasama naman talaga ng loob yan? May regalo po ako. Tapos po, kakain lang po sana kami sa labas. Mm. Actually, ako na nga po yung naghanap po ng place kung saan po kami kakain. Bandang Bulacan lang po eh. Mm-mm. As in all set na. Ikaw na, kumbaga, Yes lalapag po. na lang kayo, magkikita. May pupuntahan na kayo, wala nang tanungan pa. Ako nang bahala, i-celebrate natin ito at may bit-bit ka pang gift para sa kanya for the second year na kayo ay magkasama. And then, inuna yung isang bakanting upuan sa paligid ng lamesa ng inuman. Mm. Mas inuna yun. Oo, kasi mahirap din naman mag-inuman, may bakanting upuan eh. Sayang. Pero alam mo calling tayo. O, kaya Justin, kung nakikinig ka, sagutin mo na yung telepono para magkausap kayo ng mas mainam nitong si Carla. Pero bukod pa dyan, Carla, sige, habang di pa sinasagot ni Justin ang telephone niya, nasa trabaho rin ba siya ngayong mga oras na to? Hindi ko lang po sigurado kasi magkaaway po kami. Oh, gaano na kayo katagal magkaaway pala? Nagtalo lang po kami nung isang araw. Pero pag nagtatalo po kasi kami, hindi ko po muna siya sinachat para po magpalamig po muna kami parehas. Alam mo binababa ni Justin yung tawag natin. Kina-cancel, no? Kina-cancel yung tawag. Pero alam mo, Justin, hindi ka naman namin bubugbugin ng mga masasamang salita rito. Ang gusto lang naman natin yung maayos. Ano na nga ba talaga? Dati sabi nga nitong si Carla, alam ba ni Justin na nandito tayo? Baka po hindi. Baka hindi pa. Pero kung nakikinig ka, Justin, kung nasa trabaho ka o nasa paman, alam mo, mas maganda na mag-usap nga kayo. Sabi mo may recent tampuhan kayo nitong girlfriend mong si Carla, pare. At eto na nga, yung tatanungin ko. Carla, ano nga yung pinagtampuhan nyo recently? Itong bago lang po mag-Holy Week. Tama po ba, Kuya Boy? Oo. O yung problema na po talaga namin. Itong bago mag-Holy Week, sabi mo, hindi kayo nag-uusap ngayon eh. Yun din po, Kuya Boy. Nandun na naman po siya sa inuman habang Holy Week. Santo? Santo nandun. Okay. Sige, may pagtitipon pa sila. Naglalasaper din. Okay. Pero ano talaga yung problema nyo na sa ngayon? Ang ihihingi ko rin po tayo ng advice sa inyo, Kuya Boy. Ano po ba yung dapat pong gawin? Kasi kinausap ko na po siya sa magandang paraan, palambing na paraan para masolusyonan yung problema ko sa kanya. Pero mas lalong lumalala eh. Itong may tampuhan kayo, sabi mo hindi kayo nag-uusap for how many days na rin, since last week? Opo. Since last week, hindi kayo nag-uusap, wala na rin siyang effort para bumawi sa'yo, magpaliwanag man lang. Tama ba? Opo. Opo. Pero ikaw, nagme-message ka ba sa kanya o naghihintayan lang kayo, nagmamatigasan? May message po ako, nag-update po. Tapos siya, reply niya po, cold lang din. Pero hindi po napag-uusapan kasi parang iniisip niya lang po, nag-iinarte ako. Anong klase yung mga sagot niya? Kasi pwede kapag yung cold reply na tinatawag, K-dot. Yun lang yung sagot. Masakit yun. Di ba sa dami-dami ng mga sinabi mo, alam mo, okay na sana tayo Basta naman sana na good morning ka man lang, ganyan. K-dot. Ganun na lang ba yung mga sagot niya? As in, ganun ka-cold? Opo. Sobrang ikli na lang, pero kasi nga, meron kayong tampuhan. Pero hindi siya nag-i-initiate ng conversation.
Opo. Kahit siya pa yung ano. Alam mo, sabi ng ilan sa mga kapatid natin, mga nakikinig, sabi ni Gail, sa una lang talaga masaya, mas priority niya na ang barkada niya. Sabi naman ni Charisse, it means you are not his priority. Okay? O, yan yung mga ano nila, no? Yan yung mga impression nila dito sa mga ano, binanggit at pinagkwentuhan natin kanina. Sabi ni ito may sundot pa pala doon si Gil. Sabi niya, Carla, magpalit ka na lang ng boyfriend kapag ka ayaw pa rin tumigil nitong si Justin. Option ba sa yan? Seriously? Sa ngayon po, hindi pa po. Kasi baka po, ano lang po, kumbaga, struggle lang po sa relationship po namin. Baka pinagtitibay lang po yung relasyon namin. Pero ang pinagtitibay na relationship ay kailangan ay merong effort sa parehong side. 'Di ba? Hindi lamang doon sa isa. Ikaw ba, kaya ka hindi ka sinasagot nitong si Justin, nitong mga nakaraang araw, baka naman ang dami mo rin masyadong mga pinakawalang mga salita. Yun totoo lang ha, Carla. Carla? Carla? Parang A nasa, few moments later. para nasa linya pa si Carla, no? Pero, Carla, nandiyan ka pa. Alam mo, feeling ko nasasaktan na itong si Carla. Meron kasi mga ganyan, ano, dahil sa nanghihinayang ka, tawagan na lang ulit natin, no, i-check natin. Dahil sa nanghihinayang ka doon sa 2.5 years ang kanilang relationship, kumbaga inilalaban mo, syempre. Laban pa rin. May konting diferensya, laban pa rin. Pero kapag ka may issue, pag-usapan naman natin. Pero kapag ka ayaw ng pag-usapan yung issue, at yung same issue pa rin, ang issue! Ang issue ngayon. Ibang usapan na yan. 'Di ba? Baka hindi na marunong din makinig si partner. Okay, Carla? Yes po. Okay. Honestly, no, tinatanong kita kanina, baka masyado ka ring maraming mga pinakawalang mga salita dahil sa galit mo. Kaya, Justin, nitong mga nakaraang araw, kaya hindi na rin muna siya hindi siya sumasagot sa'yo. Opo. Kasi normal naman po yung DJ po sa babae, di ba po? Kasi sinagad niya ako, nagalit ako. Pero yung ba mga salitang yan ay merong mga halong mga pagmumura? Yung iba po, At yung mga medyo, alam mo na, yung parang hindi mo ine-expect na masasabi mo sa isang taong mahal mo. Kasi kapag kaganyan, Opo. medyo, pagka sinagot ko pa yan, magtutuloy-tuloy yan. Baka nandun lang siya sa face na, sige na, sana lumipas na muna yung pag-uumusok ng ilong mo, ng galit mo. Edi maggagalit ka muna dyan. Pagkatapos, tsaka tayo mag-usap. May ganun bang ugali itong si Justin since hindi natin siya Opo. matawagan ngayon? Opo, ganun po siya. Pero kapag ka bumabawi ba itong si Justin, ay nakakabalik naman yung mga effort kahit papaano? Bumabawi naman po siya, pakikipag-date po ulit siya, ganun po. Pero kasi po, yung problema naman po, di nasusolusyonan eh. Ginagawa niya lang po kasi agad yung sa ngayon, paggalit na po kami. Paggalit na po ako. Okay. Sige. So ngayon, ano ang request mo kay Justin na gawin niya kasama ng pagbawi niya doon sa relationship nyo naman na medyo nasisira at nadadalas na nga ngayon? Gusto mo bang sabihin kay Justin na pwede bang maging consistent ka na lang ulit na lalo na yung mga ginagawa niya mga effort nung nag-uumpisa pa lang kayo? Opo. Sige po. Ayan, pero ikaw ba, tinanong mo na siya, ito, sabi ni Charisse, baka gusto mo siyang tanungin on why, kung bakit mas gusto niya nakasama ang mga barkada niya kesa sa'yo. Baka meron din kasing issue sa'yo. Matuto ka ring makinig. Baka naman masyado ka raw controlling as a partner. Pwede mo ba sagutin yan honestly, Carla? May ganun ka bang
aaminin sa amin na kapag ka magkasama kayo, ito ang gagawin natin. Ganito, ganyan, ganyan. Pagka hindi natin ginawa, ay, magtatampo ako. May ganun ka bang ugali? Hindi po, DJ Poy. Mm. Maluwag po ako. Actually, yung hinihingi ko nga lang po sa kanya, pag may time po kami parehas, pag nagtugma lang po yung day off namin, doon na lang po kami magkita eh. Pero tinanong mo na nga ba siya, bakit parang mas gusto niya nakasama yung mga barkada niya? Baka masyado ka ring diktador sa relationship ninyo. Dito ka lang, huwag kang umalis pagka magkasama ka. Siya naman yung walang freedom din. Yung akala mo lang Hindi maluwag po ka ako sa kanya pero mag-isip, hindi pala. DJ Poy. Hindi rin. Pinapayagan ko naman po siya. Hindi ko lang po, baka po tama lang din po yung isang nag-advise na hindi niya po talaga ako priority. Baka hindi ikaw ang priority. Or, pwede rin kasing issue dito. Kumusta ba ang trabaho niya? Ano ba ang trabaho ni Justin? Factory worker po siya. Ang duty niya, ilang oras ba yan? 8 oras? Kinakailangan daw ba mag-overtime? Baka pagod din. Baka ikaw gusto mong kinukumusta ka, pero siya hindi mo naman nakukumusta. Baka ikaw gusto mo nag-good morning sa'yo, nag-good night sa'yo, pero ikaw mismo, hindi naman manggaling sa'yo ang pagbati ng magandang umaga at mahimbing na tulog. Ginagawa ko po yun, DJ Poy. Kasi Ginagawa normal mo. naman po sa babae yung maging malambing eh. So, may lambing ka talaga. So, kaya hindi mo makita ngayon kung saan ba yung pagkukulang mo pa. Kung meron kang pagkukulang, ano yun? Kung meron kang dapat baguhin, ano kaya sa tingin mo yun? Siguro ang pagkukulang ko lang, DJ Poy, malayo kami sa isa't isa. Pero ikaw ba ay willing ka na mag-iba ng pinaghahanap buhayan? O para lang mas mapalapit na kayo sa isa't isa? Sa ngayon po, hindi po. Hindi rin po practical eh. Kasi kung mahal niya talaga ako at gusto niya talaga nabigyan ng oras yung relationship namin, mareresolve po namin yung problema namin. Okay. Plus, nagawa naman dati yung effort. Opo. 'Di ba? Nagawa naman dati, bakit parang hirap na ngayon? Hindi ba nagbago ang schedule niya? Kaya nahihirapan? Hindi naman po. Hindi rin. Alam mo, merong reaksyon sa ating pinag-uusapan. Nasa linya natin mula pa sa Davao City, si Glenn. Ano kaya masasabi niya dito sa sa ikinikwento sa atin ni Carla at binibitbit ng problema niya kay Justin. Glenn, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din, sir. Ano masasabi mo at ano maipapayo mo dito kay Carla at kay Justin? So, ma-advise ko lang ni Carla na hintayin na lang yung oras kung ano ang available sa yung lalaki. Kasi yung lalaki naman, pag siguro kung handan yung babae supportive, makikita man lang din naman niya yung pagkasuporta niya, suportahan lang din. Tapos, sabayan na lang sa inom para wala lang gulo. Tapos, Ano? dahan-dahan. Ano sabi mo? Sabayan sa inom. Oo, sabayan na lang. Tapos dahan-dahan magsalita na para hindi na wala ng gulo. Para hindi na naghahanap ng ibang kaharap. Oo, Okay. oo. Tapos dahan-dahan na magsalita na i-stop na lang. Ayun, ipaliwanag din. Nawilling ka Oo, rin. paliwanag. Oo. Glenn, maraming salamat sa'yo, ha? Thank you, sir. Carla, ikaw ba sumasyat ka na kasama itong si Justin? Hindi po kasi ako pala inom eh. Yan, pero hindi ibig Okay, sabihin. siya na lang po. Pwede mo siyang masabayan kapag kayong dalawa lang, mapagbigyan, makapagkwentuhan. Baka mas nagiging madaldal o nakakapagsalita itong si Justin kapag medyo nahahaluan ng alak yung diet niya. Nasubukan nyo naman na kayong dalawa lang. Opo. Opo, Okay. nasubukan naman po. Yun ang hilig niya. Di pagbigyan mo minsan. Ayan, pero syempre, hindi ko naman kayo tutulak, na baka parehas naman kayo na mahilig na sa pag-inom-inom ng alak. Of course, ayan, ang may papayo ko nga lang rin sa'yo, no? Alam ko na kapag kagalit ang isang tao, mapababae yan o mapalalaki, Carla, alam mo, ang numero 1 na kailangan nating kinokontrol ay yung ating emosyon. Kasi if you are in control of your emotions, yung mga salita na lalabas sa bibig mo, yes,
Yes, nagtatampo, may galit tayo, naiinis doon sa partner natin pero minsan kasi hindi natin nababantayan yung mga lumalabas na mga salita na nagsisilbing kala mo para mga kutsilyo. Ha, na mga nakakapanakit sa damdamin din ng ating partner. Kahit pa nga sabihin natin may punto tayo. Pero kanina nga, kaya kita tinanong, baka namura mo yung partner mo, baka may mga masasamang salita ka na alam mong kinaiinisan niya na banggit mo na dahil sa tampo mo, hindi nga rin maganda yon. Kahit pa ikaw yung nasa posisyon. Okay? Yung kalmadong pag-uusap, pagpapaliwanagan, yun pa rin ang numero uno. 'Di ba? At mas ma-appreciate ka ng partner mo kapag ka ganun. Ang ingay, in fairness, no? Medyo nabasag yung tutuli ko ron. Lumabas po kasi ako eh. Ano yun? Ano yung tumunog? Lalabas po kasi ako, may bibilin lang po ako. May bibilin. Pero okay, sige. Bibigyan muna kita ng pagkakataon, Carla, na magbigay ng mensahe dito kay Justin bago kita bigyan naman ng pagkakataon na pumili. Ano ba, itutuloy mo ba yan? Tama na? O kung ano pa man. Kaya Carla, ito na ang pagkakataon mo para magbigay ng mensahe kay Justin na hindi na talaga tayo sinagot sa ating tawag kanina pa. Hello, Justin, kung nakikinig ka man, sana maibalik natin kung ano yung dating tayo, yung first year na nag-start yung relationship natin. Kasi willing akong ipaglaban kung ano pa yung meron sa relationship natin kasi hanggang ngayon mahal pa rin naman. Sana mag-effort ka ulit para sa relationship natin. Yan lang po, DJ po. Carla, maraming salamat sa iyo at huling paalaala na lamang, ano? At mas maganda kasi na kapag yung effort na ibinibigay sa atin dati ng partner natin ay yun ang ine-expect natin pero hindi dumarating, tayo mismo ang mag-effort din na maibigay yun sa kanila para maibalik na talaga yung tamis ng pagsasama natin. Hindi yung waiting tayo ng waiting hanggang sa mapikon ka na naman sa kahihintay. Ikaw ang magbigay ng lambing na hinahanap-hanap mo doon sa mahal mo. 'Di ba? Mas maganda yon, Carla. Hindi yung lagi ka naghahanap, ikaw na ang magbigay. Ikaw na ang magpakita. Wala ka nang hahanapin pa. Sa tingin mo, e-effect yun? Siguro po. Ayan. Sige. Kaya ano na ang pipiliin mo? H-E-A-R or letter T? Anong heart decision? Half and half. E, i-evaluate. A, approve. R, reject. Or T, try again. Siguro C, try again. Yan, try again. Sige, maraming salamat sa iyo, Carla, ha? At Justin, pakinggan mo ulit itong kwentong ito na marinig mo rin ang saloobin ng iyong minamahal na girlfriend na si Carla.